My God, I hate drugs. Sir, tanong ko lang kasi may naulanigan ako eh. Itong si Secretary Gina Lopez ng DNR na nagmamagaling, na nagmamalinis, ang sinasabi, no mines on the watershed, I will shut them down, 75 of them, etc., etc., blah, 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 pero I found out, is this true? Tama ba itong narinig ko na continuously pinapayagan niya itong Balfour na magkwari dyan sa may watershed sa Batangas? Sino ba itong may-ari ng Balfour na ito? Ito ba, may balita din ako, ewan ko kung nakarating sa radar ninyo na may kahit papano kasosyo yata ang kamag-anak ni Secretary Gina. Hindi siya nag-aakusa ako, Torny, pero may narinig akong alingas-ngas lang. Nako, ayun na nga yun. Diyos ko pong pineapple. Oo. Nako. Anong sir. Wala nang dahilan pa, sir. Dapat isunod na rin ito ni Manong Digong, kagaya nung administrator ng NIA, Ito malinaw pa po Malinaw na ito ay part ng graft. Di po ba? I mean, ipapasara mo, magpapakitang tao ka, magbabayad ka ng grupo na magmamarcha-marcha para suportahan ka, pupunta ka sa kung saan sa mga simbahan, sa mga katutubo daw. Pero, lingid sa kaalaman ng karamihan na itong kumpanya ng pamilya nila na Balfour nagkakwari sa tabi ng ilog. Di ho ba? Wala nang dahilan pa siguro, attorney. So, ano ang plano ninyo? Kayo ba ay akala ko ba kayo gustong makipag-audience kay Pangulo para ireklamo ito o kayo pupunta sa ombudsman? Ano nang action po ng grupo, sir? Isunod mo si Kuan? IBC Secretary Salpanelo, yung kay Kuan? Kay Trillanes? Sana nga po ako pa gabi-gabi yan ang dalangin ko na mawala na ito si Gina Lopez. Masyado po kasing plastic, sir. Pasensya na po, ewan ko, nakakuha si Manong Digong ng isang plastic na opisyal. Anyway, Attorney Ron Residoro, maraming salamat po. Vice President ng Chamber of Mines of the Philippines. Thank you, sir. Good morning. Doon sa mga miyembro ng Commission on Appointments, alam nyo na, mga bes, mga tol, alam nyo na kung ang gagawin. Ibagsak po, wag po ninyong aprubahan dahil, tingnan nyo naman, very unfair. Porket walang negosyo na minahan ng kanyang mga kaanak, ipapasara niya yung minahan. Pero sa kware, na pag-aari ng pamilya nila, inaprubahan niya. Sa tabi pa ng tubig, watershed. Itigil nyo na nga yung katarantaduhan na yan, Secretary Lopez. Manong Digong, sir, wala na pong dahilan pa para tumagal ng isang araw ito si Gina Lopez. Sibakin nyo na rin. Para rin itong administrator ng NIA. Kunwari malinis, yung pala, marumi pa sa basahan. Pasensya na ho Anyway, dire-diretso tayo. Nasa linya po ng aming telepono si Ka-Antonio Tonying Flores, Secretary General ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas. Magandang umaga po. Long time no hear, Katonying. Makikibalita ako sa iyo kasi kahapon ang naguguluhan ilang kababayan natin, pero ako may advance info na. Yung ni administrator na si Peter Labinya, na kababayan ni Manong Digong, campaign na manager niya, di ba? Sinasabi, nag-resign daw. Pero may mga report ako in advance na sinabihan daw ni Manong Digong ito, mag-resign ka o sisibaking kita. So, pinapili. So, sabi, mag-resign na lang, sir. Dahil pala sa reklamo na humingi ng advance commission, ng mga komisyon, kagaya rin ng mga nakaraan
Ng panahon ni Noynoy Aquino na mga administrator na humingi ng komisyon, Katunying. Ikaw, ano ang balita ninyo, Katunying, sa KMP? po yan dahil noong February 28, nagkaroon ng 30 days sa House of Representatives Oo. sa Agrarian Committee Hearing on Trade Edition. Itong si Peter Ladina, Mhm. Secretary ng Manila, Mhm. ay 3 beses na hindi dumalo. Nako. Pagkakaroon na committee na itong si Peter Ladina. Oo. Balik, pagkagabi, nagulat ang gabi na lumalabas na nag-retire daw siya. Bakit daw? Anong dahilan? Kasi doon sa committee hearing, malinaw naman na ang appropriate budget para sa pre-irrigation dinagdagan ng 2 billion pesos ang pundo sa niya itong 2017. Aha, aha. Para mailibre na ang patubig sa mga magsasaka. Mhm. Subalit, nagulat kami noong February 28 yung kanyang boxing mula sa niya, ang inipit na siya ay 2.6 billion pesos. Mm. Na mga congressman, bakit lumalaki ang halaga at magkano ba ang kinikita ng ICT bawat taon? Sabi nila, 1.8 billion pesos ang kinikita. Subalit, nalagdag sila na 2.8 billion pesos na pundo para sa subsidy. Yung pala, ibubulsa nila yung sobra. Yun ang nangyari kasi sa totoo lang sa Erin, Mm. marami na mga proyekto itong niya, mga nakaraang administrasyon, natandaan mo, Mm. Parupalog Dam, Yes. na natapos ang pag-bulldozer, Mm. pero hindi dumadaloy ng tubig, ang Mm. dumadaloy ay tira na pupunta sa korupsyon. Gaba ang tawag dyan, Katunying sa ating sa Bisaya, gaba, nagaba, ika nga. O, kay ikuha ni mong kwarta ng tao, sus Maria. But anyway, sir, di ba pangako ni Manong Digong libreng patubig, tapos ito mga ito, yung pala, kwarta, patubig sa bulsa nila ang kailangan. Tama lang na mag-resign, o tama lang na masibak, Katunying. Dapat lang, para hindi madamay si Presidente Duterte sa ganong mga katiwalian ng kanyang mga administrator na kung tutusin natin Mm. sa mga nakaraang daigdig, panahon ni Kuya Pinoy, gano'n ang nangyari. Ay, nako. Oo. Merong irrigasyon, may tubig, pero hindi supply ng tubig ang palayan dahil buo na divert sa mga hydroelectricity ang patubig ninyo. Katunying Flores ng Secretary General ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas. Sir, daghang salamat kanimo, maayong buntag, mabuhay po ang mga magbubukid ng ating bayan. Ang salamat po sa Pelimo Irwin o sa tanan Paminaw, mabuhay. Alas 8:53. Bueno. Like I said, aatin lang ako ng PTA. Alam mo naman, siguro, ikaw engineer, meron ka rin. Parent teacher. Huwag na malungkot kayo mga nasa Facebook. Huwag na malungkot. Bukas mabawi ako. Kompletos recados. Meron tayong seryosong usapan. Meron tayong katatawanan. Meron tayong sulat sa dalubha. Nako, yan na naman. Yan naman ko natatakot yung itanong mo sa dalubhasa eh. Magpapaliwanag po after ng PTA meeting. Susulat po ako. Magpapaliwanag na maayos. Dahil sa iyo, Arlene Diaz, na tirada mong Colgate. Pagkain, lalagyan daw ng Colgate, sabi ni attorney. Meron ba pagkain nilalagyan ng Colgate? Ang alam ko nilalagyan, Erwin, Mr. Tulfo, toothpaste. Tama nga naman, Arlene. Meron pa yung Snarp. Sabi ni Snarp, lagyan ng agwa oksinada. Sagot naman ng inong taga-ombudsman natin. Meron bang food, Erwin? Nakakita ka na ba in your lifetime na food nilalagyan ng agwa oksinada? Wala po ako masagot eh. Pag nasuspend lang ako, ayun na nga, yun na. Oo. Diyan na, magsisitakbuhan na itong mga kulukoy na ito eh. Meron na pa rin sabi, kayang-kaya mo yan, sir, bahala ka na dyan. Kita mo, pag sasaya, sama-sama. Pag problema na, hiwa-hiwalay na tayo. Mga talagang mga, ewan ko, may kalalagyan ito mga ito eh. Ay, titignan mo, tawa na. Nakangisi pa kayo. Dapat damayan nyo pa nga ako sa lungkot. Hindi ko alam kung paano. Mamaya, habang ako ay magsusulat ng aking memo, ng susagot,
Ilalive ko sa bahay. So, para kausapin ko kayo, ha? Kukuha ako ng inyong mga ideya kung ano isasagot natin. Mga tirada ninyo. Oh! Ay, teka muna. Sandali lang, papasukin muna natin si Professor Mon Casiple. Professor Casiple, political analyst, magandang umaga po, sir. Sir, ito pong nangyari kahapon, sinibak man yan o pinag-resign man yan ni Pangulong Duterte, ano kayang impact nito sa mga supporters lalo ni Manong Digong, sa mga tao, pati mga bumabatikos sa kanya? Will it silence them down? Itong pagsibak, sabi nga, ang info namin, sinibak dahil umano sa graft, campaign manager niya noon, kababayan niya pa noon, tagapagsalita niya ng eleksyon, pero wala, backseat. Ano ho ang basa niyo rito, sir? Magiging effect nito? Yun ang sinasabi ko, Prof. Malapit sa kanya ito, pero sibak kay Manong Digong. Ito yung sinasabi, sir, na walang kaibigan, walang kamag-anak, kaklase, pag mali ka, baksi ka. Bakit wala si Carlos? Oo. Oo nga, sir, yan ang sabi niya, di ba, nung pag-upo niya. May marinig lang ako na kahit konting alingas-ngas na nanghingi kayo ng pera, sisibakin ko kayo, mananagot kayo sa akin. Ayun na nga po, di ba ba? Oo. Ebe, talagang... So, itong mga... no, I heard naman, sir, he was asked and he said na, no, it is not true. Unfortunately, I mean, 2 or 3 people came up and said na pinatutuhanan na, yes, sir, nanghingi po ng advance something.